Wala na tayo eh, no? Ginamitan pa tayo ng talata eh. Gamitan na rin natin sila ng talata, no? Na ngayon ngay wala nang mga anumang hatol sa mga nanga kay Kristo Jesus. Yan. Eh yung hatol naman nila, lihis sa katotohanan eh. Diba? Gagamit nila ng talata, mali pa. Diba? Kahimat kami o isang anghel na mangaral ng iba sa ipinangaral namin sa inyo ay matakwil. Wala naman ibang ipinangaral eh. Diba? No? Puro pagpapaalala lang. Diba? Yan. No? Eh, kung unawa ang titignan natin, eh, nakikita naman natin, ano, di ba? Tulad po sinasabi nung ni Pablo na pag-iba yung ipinangaral. Yan. Eh, ipinangaral nila Pablo, Diyos si Kristo eh. Tapos yung iba, di ba? Yan. Kasi nga, hindi nga dumating sa kanila yung pagkakaunawa, no? Pero ganun pa man, kasalamatan sa Panginoon. Kasi nga, wala nang hatol para sa akin. Ayan. Kung ang pag-uusapan ay ang Diyos. Ayan. Kasi ang tao mapaghatol talaga eh. Ayan. Ako naman kasi, wala naman sa akin kasi talagang ano eh, yung bang masamang tinapay kahit kanino man eh, di ba? Kung gusto nila mag-usap, usap lang. Di ba? Usap lang. Eh, paano ko pa nga sa ano eh. Kung matatapos si Mr. Joanna, tawagin ko si James dito eh. Papastingin mo. Hindi. May para lang patunayan ako sa kanya. Yayayain ko siya. Dito ka. No? Pag Madali. 2 to 3 days matapos si Joanna, dito ka. Yayayain ko siya. Kung nandito pa siya sa Pilipinas. Ayan, no? Para patunayan ko sa kanya na yung tinig na sinunod na kanyang magulang, yung pa rin yung tinig na sinusunod natin hanggang sa panahon ngayon. Pamumukha ko sa kanya yun. Hindi, pamumukha para maintindihan niya na yung mga tinatanggihan ng mga kapatiran na tinig na sinasabi nilang mali ay patuloy, no? Na nagpapatotoo na siya ay tunay na Diyos. Yan, ha? Ganon. Yayayain ko talaga, no? Talaga, para, yun nga, para makita nila na wala tayong pinagkaiba. Tapos kung ayaw maniwala, paskin ulit ko. Hanggang maka-apat. Hindi pa nakapag 4 days na naka-paskin. Sige, maka din, no? Ganito pa sabi sa verse 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa Kristo ay pinalaya ako sa kautosang kasalanan at kamatayan. Ayan, no? Yung kautusan na mula sa Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoon, yan yung magpapalaya sa atin tungkol sa tinatawag na kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ayan. Sabihin, kung sinusunod mo yung Espiritu ni Kristo na siyang gumagabay, no, para ganapin yung mga bagay na kalooban ng Diyos para sa atin, pinalalaya tayo ng Diyos sa kautusan ng kasalanan. Ako niya idea? Ganyan, yung sinasabi ng Biblia. No? Sabi niya rito, sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan sa mahina sa pamamagitan ng laman, yan, na pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Kaya nga yung pagsunod sa Diyos, no? Parang yung sa pangyayari sa ating Panginoon sa Kristo, no? Na sinasabi nga na naging kalituhan sa iba na sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ayan, di ba? Pero hindi nila alam, kailangan niya magkataong tao para ang tao nga matupos sa kasalanan sa laman. Kaya yung tinutukoy na anak ng Diyos ay inaring sa laring para sa katupusan ng kasalanan ng marami. Yan, no? Maraming, ano ba yung mga aspeto ng pag-aaring kasalanan nung pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo? Marami. No? Pagkabatigaw tao, nagpapakunuri ng Diyos. Yan, no? Sinusuway mo ang kautusan tungkol sa araw ng Sabat.
nakisama ka sa mga matatakaw at mga manginginom, Kasalanan. di ba, mga makasalanan. In-entertain mo si Magdalena, kayong alam mo naman na siya isang masamang babae. Ayan, ano? Humahawa ka sa mga patay na isang malaking kasalanan. Di ba? Kasi batas ng Diyos sa lumang tipan, huwag kang hihipo sa mga patay sapagkat ito'y mga marumi. Ayan, no? Ang dami niyang naging kasalanan, inari siyang may kasalanan. Para nga naman, matubos tayo na nasa ilalim nga ng kasalanan. Ayan. Ano yung mga kasalanan na yun? Yung tinatawag na basta-basta ka nalang mahatol sa isang bagay na hindi mo nga nauunawaan. No? Katulad ng nangyari sa ating Panginoon. Sabi niya rito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi magsisalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yan. Yun yung isang main purpose kung bakit kinakailangang ariing may kasalanan itong anak ng Diyos na nagkatawang tao sa kanyang kalagayan bilang Diyos sa Espiritu. Yan. Para tayo nga po ay makasunod ng ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sabi niya, sapagkat verse 5, sapagkat ang mga yaon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Yan. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Yan. Ganun talaga wala talagang koneksyon ng Espiritu sa laman at ang laman sa Espiritu. Pagdating doon sa tunay na paglilingkod sa Panginoon, no? Parang naalala ko yung kantang sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Yan. May panahon pa sometimes. No? Minsan lang naman ito Yan. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Yan. Nakakagawa ng kasalanan, no? Kaya yun nga, sinasabi nga, pag sa Espiritu ka lumalakad, hindi ka aayon sa laman. Magkakaano lang magkakasakitan lang no? Pero kung ayon ka sa Espiritu, o katulad niya, mapatid, no? Andiyan pa yung message ko sa cellphone. Katuwaan ko to, katuwaan. Yan. Kasi nagalit na ako Ito yun. Sabi na nga may pagdaramdam. Teka. Ay, hindi pala makikita pag walang no? Walang data. Walang data. Ano ba sabi doon? Hindi, di ka makikita. Inner? Ha? Hindi doon sa ano. Hindi, kay ano. Ito meron na pa. Hindi. Hindi ito. Hindi ba yun? Yung pagtigil ng ginagawa. Diba doon sa mga kasamaan ko? Ito. Yan. Nagalit na ako, inis na ako. Sabi ko sa kanya. Sana makarating kayo kahit minsan sa Faithful Believers FBGOC Fellowship. Fellowshipping lang. Yan. Para makilala kayo ng mga kapatiran dito sa Cavite. Sabi ko, last week of the month, choose your own month. Bahala kayo kung kailan nyo gusto. Basta choose your own month. Kung kailan kayo available. Thank God, God bless. Ang sagot, sige po, sasabihin ko po kay Pastor Albert. God's will. Gusto ko rin pong makarating dyan. Talagang maraming obligasyon. Ayan. No? Sino sinabihan mo? Si Lole. Marami. Gusto niya rin talagang makarating. Talagang busy talaga. No? Maraming ginagawa. Kaya yun na nga yung ko, parang pinaka last message ko sa kanila. Pumili na kayo ng buwan ninyo na itaon ninyong katapusan. Ayan. Para makapag-fellowship kayo dito. Ay talagang busy. Ayan, Kasi nga, mga kasamaan ko rin sa Panginoon na mga naging bunga din namin, pero naging mga manggagawa at hanggang ngayon patuloy silang naglilingkod sa Panginoon, buong sambahayan nila. Ayan, Kasi nga, yun nga, para ma-revive din sila sa kalagayan sa Espiritu. Ayan, kasi nga, katulad nga sinabi sa inyo, medyo napakalayo na ng atwat ng pinanggalingan na
kung church, kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Napakalayo na. Yan. Kaya yung mga bagong mga kapatiran, hindi na nila makikita yung mga pinatutuon nila sa ngayon para sa kanila. Pero sa atin, kaya nating katotohanan na nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. Yan, no? Yan, si Tio, magpa-fasting din pala to. Tio. Ha? Ayan. Kailangan mo yan, no? Para mas lalo kang gamitin ng Panginoon. Sabi niya rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ayan. Tatapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ayan. Kasi ganyan minsan ng tao, no? Mas inuuna yung kaisipan sa laman kaysa sa mga kaisipang spiritual. Ayan. Tulad kay Jay, no? May nanalo na, no? Hindi ka na pwedeng umalis. Ganun din kay Joanna. Pag natapos yung pag-aayuno mo, may ibibigay ang Panginoon sa iyo, sa trabaho yan, ano man yan. Merong katunayan na talagang pinangungunahan tayo ng Diyos. Ayan. Kasi nga, talagang tama yung sinabi ni Sister Rin kanina magtatrabaho ka, ganito, ganyan. No? Meron pa rin siya sinasaalang-alang sa mga bagay ng kaisipan tungkol sa spiritual. Kasi mahirap talagang makakawala ka pa sa paghawak ng Diyos sa'yo. Kasi iba dyan talaga na na nasusubukan. No? Parang yung isang kapatiran. Ang pagkatawag sa kanya, manggagawa. Sabi niya, gamitin ko na lang yung lakas at isip ko para maging supporter. Ayaw ng Diyos. Ayan. Matigas ang ulo. Nagkasakit. Ang sakit niya pa, lupus. Ayan. Lupus lang naman. No? Ang kanyang atay, unti-unting kinain ng bakterya, ng mikrobe sa loob ng tiyan. Tapos, bago siya mamatay, gumawa siya ng sulat. Ano mo ang sulat? Sabi niya, binigay niya ron sa pastor. Brad, sabi niya, pag ako'y namatay at ako'y nakaburol, tsaka nyo lang basahin yung nakasulat dyan. Sa madaling salita, namatay si kapatid, nakaburol, binasa ngayon yung sulat. Ito po yung muling habilin ng kapatid na ganito, nabasahin ko daw pag siya po ay namatay na. Alam niyo sinulat niya, ganito sulat niya. Sa mga kapatid ko sa Panginoon, sabi niya, habang binabasa niyo ang sulat na ito, maaaring ako'y nasa loob na ng isang kahon. No? Nasa loob na ako ng taon o sa kahon. No? Na wag ninyong tututulan o kukontrahin kung ano man yung panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kanya panggap ko na ito'y isang pagpaparusa ng Panginoon sa akin sapagkat ang pagkakataon niya sa akin ay para maging isang manggagawa. Ngunit tinutulan ko at ako'y sinunod ko ang aking kalooban na maging supporter ng iglesia. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa akin. Tapos humingi siya ng patawad sa matanda sa iglesia, humingi ng tawad sa mga kapatiran na wag na siya gayahin pa. Aguilar din yun. Iniwan naman palang May iniwan din siyang pagpapatibay sa mga kapatid. Pero magaling siyang magaling kumanta yun. Aral. Magaling din mangaral. Kaya lang talagang gusto niya at nakita niya kasi kahirapan ng church. No? Yun nga kasi yung problema sa tao sa laman Ang tinitignan mo, yung ayon lang sa naaabot ng kaisipan mo. Pero hindi mo nakikita yung kaisipan ng Diyos na malayo sa kaisipang meron ka. Di ba? Yung iniisip niya, dumating nga yung panahon na andito na nga. Umangat na yung mga kapatiran, mga umasenso na, mga nati-abroad na, yumaman na. Hindi siya ang ginamit. Di ba? Yung mga tao rin naman na, mga sumunod sa paayon sa pagkakatawag sa kanya. Kasi karamihan din naman ang naging supporter, yung mga nagtapat din sa Panginoon. Kasi pinagpala nga sila No? Yung mga nakapag-abroad, nagkaanak sila, mga anak na, mga nakapag-abroad. Sila ngayon yung nagiging sources ng income ng church. Kaya ang church umunlad. Kaya nga put God first.
Yung problema kasi sa tao, pag sa laman ng pakairalin, ano, kinukontra niya yung gusto ng espiritu na gawin ng bawat isa. Maunawaan naman siguro kasi Nawaan nga sila. Ayan, mawatid, ano? Yung problema, no? Kaya sabi niya rito, ayan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagkaalit, no? Pakikipagkagalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi na sasaklaw ng kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Wala talaga eh. Wala talaga, hindi maaari. Yan. Mamatalo na siya, kaisipan ng laman niya, magka-abroad. Kaisipan ng Diyos para sa kanya, stay. Ngayon, nalabanan niya ngayon yun. No? Ang tanong, paano ka mananalo doon sa mas alam niya ang iniisip niya sa iyo kaysa yung iniisip mo ayon sa laman? Ha? Hindi ka na maaari. Kaya anong gawin natin? Parang nung araw eh. Nung araw, kumpleto na ako eh. Sister Joanna eh. Pasado na ako sa napol ko. Kumpleto na yung papel ko. Pasado ako sa physical. Mga agility test. Mga psychological test. Alam mo, bumagsak sa akin, ipin lang. Medical lang. Fit to work ako. Lahat na ng exam. Pagdating dito, pustiso. Sabi sa akin ng kernel eh. Kernel kasi yung nagme-medical sa akin eh. O bata, pasensya ka na eh. Okay naman sana lahat ng record mo. Kaya nang bagsak sa dental. Ito sir, anong pa yung referensya ng 4 na ipinawala dito? Kasi pustiso dati 4 eh. Unang-una, sabi niya, pag nagtanggal ka ng pinang granada, pati pustiso mo sama. Ayun pa rin. Oo. Hindi ganyan eh. Ayan. Di bumita siya. Oo, bumina kasi. Di, siyempre, alam ko kalakaran ng pulis eh. Ay ko, sir, bakit naman natin pwede pag-usapan yan? Inoperan ko na eh. Pag-usapan natin sir sa labas, pagka ipasok niyo lang ako. Nanuhol pa ako eh. Alam, sabi sa akin ng kernel. Kernel siya eh. Bata, sabi niya, pasensya ka na, mag-retire na rin lang naman ako. Hindi ko na siya sakripisyo yung pensyon na tatanggapin ko. Ay sa mahuli ako na mayroon akong inaprubahan na mali ayon sa alat ng tunay ng pagtanggap sa PNP. Wala akong nagawa. Dati, 4 lamang buongi, ngayon 10 na. Natira na lang 2. Kaya 10 pasti. Kaya mabuti na naman. Kaya nga yung mabuti, no? Yung kaisipan ng laman talaga, talagang ano eh, yung gusto mo pero, eto pang masakit, yung kinukontra ko ni Merly. Ikaw, sabi niya, magpupulis, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging pulis. Pero nilabanan ko yun. Wala pa rin na ayaw talaga. Abroad naman ako, nag-abroad pa. Guam, Taiwan, Japan, nag-aral pa ako ng Nihongo. Nag-aral pa ako niyan para makapag-abroad lang. Ano? Iiwan mo kami? Kasi hindi ka babalik? Sabi ni Mervin sa akin. Sige, yung mag-aral, bahala ka, hindi ka makakalis. Wala talaga kahit isa na nag-materialize. Ayan. Hindi kontrabida eh. Kaya yan mo matid, no? Hindi nanalo. Bakit? Kasi ang kaisipan ni Merlin talaga sa gawain. Spiritual kasi yung kanya. Di ba? Di ba? Kaya nga talaga hindi taga pwedeng magkatugma eh. Wala talagang gano'n. No? Sabi niya sa 8. No? At ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ayan. Siyempre, pag nasa laman, gagawin mo, pipilitin mo, hindi ka nakakalugod sa Diyos, paano ka magtatagumpay? Mahirap sumipa. Mayroon mas lumipa sa matulis. Ayan. Tama rin siguro. Kasi nga siguro kung nandun ako sa posisyon na naging ganun ako, makaisa na ako sa mga tumutokhang. Di ba? Nainipin ang ulo ko eh. Hindi ka naman Oo, habitual, kasi meron kami tinatag na habitual criminals eh. Pag sinabi nga habitual criminals, alam ni Sister Grace to eh. Paulit-ulit, hindi ka na nadala. Ikaw na naman, nandito ka na naman. Kaya minsan tama yung ginawa ni Tico. Buhay pa pala yan? Ayoko na makikita rito yan. Tumbal yun na yan. Kasi wala eh, paulit-ulit eh. Paulit-ulit lang ginagawa. Habitual criminal. Ay kawawa naman yung nagiging biktima. Eh yan, isasakripisyo mo, isa lang yan eh. Di ba? Ang pinernisyo niya, 1 dosena na eh. Di ba ganun ba? Kasi nga habitual, paulit-ulit. Di ba?
Tapos ang batas natin medyo malambot pa sa anong aspeto. Tignan nyo ha, didimanda mo, sinampahan ng kaso. Siyempre, may trabaho ka, ayaw maabala. Pinangalakatin ng hearing. Yung abogado ng kabila, o sir, applyan ko to na petition to squash the motion. Bakit? Eh, hindi naman ako umaatin yung complainant. Imbis na makulong ng mahaba, ilang buwan lang laya na. Ganun ulit, gagawa ulit ng krimen. Kaya ang batas natin, hindi masyadong maganda. Di ba? Nagiging maganda lang siya kung ang tao kayang manindigan doon sa gusto niyang mangyari, doon sa gumawa ng masama laban sa kanya. Di ba? Kaya nga may mga bagay-bagay na minsan nakakainis isipin, minsan naman nakakatuwang pag-aralan. Di ba? Siguro para na rin magbago siya. Pero hindi nga eh. Habitual nga eh. Pero ganun, ano? Kaya nga ang buhay ng tao, hindi talaga pwedeng magkasama ang laman at espiritu. No? Kaya sabi niya rito, datapat kayo wala sa laman. Yan, kundi mula nasa espiritu. Kung gayon tumigal sa inyong espiritu ng Diyos, datapat ko kung sino may walang espiritu ng Kristo, siya hindi sa Kanya. Ito yung isang katunayan na Diyos si Kristo. Bakit? Espiritu ng Kristo nananahan sa inyo. Ngayon, kung wala sa inyo ang espiritu ni Kristo, di ba? Yung espiritu ng Diyos kanina, direktang sinabi na yun nga po ay espiritu ni Kristo. Yan. Sabi niya, ulitin ko lang, datapat kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayon tumitir sa inyo yung espiritu ng Diyos. Datapat, kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Kanina, espiritu ng Diyos. Ayun, espiritu na ni Kristo. No? Pangalan na. Oo, may pangalan na. Sabi niya rito, at kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapat ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Diba? Pinagsama yung laman at espiritu. Sabi niya, at kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ayan. Pagka patuloy kang gumagawa ng kasalanan, patay ka talaga sa harapan ng Panginoon. Pero pag si Kristo ang nasa sa iyo, buhay. No? Ang katwiran. Kanya rito, ngunit kung ang espiritu niya o bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumubuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay na nasa inyo. Nakatawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. May utang tayo, di ba? Para hindi mabuhay sa laman. Sapagkat kung mga bubuhay kayo na ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Tatapwat, kung sa pamamagitan ng espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay nga kayo. Di ba? Pag sinunod natin yung spiritual aspect na gusto ng Diyos na lakaran natin, bubuhay nga tayo. Di ba? Na merong tinatawag na kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan sa mga bagay na meron sa atin. Kahit yung wala, kung nahanapin niya, wala na nga eh. Diba? Pero pag yung panuin niya nandyan, makukontento ka na. Yan. Halimbawa, yung problema ni Sister Grace, ganito, ganyan. Para siyang, ang tingin ko sa problema ni Sister Grace, para siyang barrier doon sa mga highway, na ganong konkreto, na hindi mo kaya, kahit banggain mo, imbis na yung konkreto ang masira, ikaw masisira. Kaya kasi, no? Sa tibay. Sa tibay, konkreto, buhos eh. No? Kaya, Buhos na buhos. buhos. Puro. Ganun ang problema eh, ganun ang kakaharapin, kakabanggain eh, no? Pero yun nga, malinaw naman na walang imposible sa Diyos. Kaya, sabi nga sa ibang talata ng Biblia, sumisira ng mga maling haka ng mga tao. Sa tao, imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya, no? Kaya nga yan, mga kapatid, ano? Kaya kapag nagbubulay-bulay nga ako, yun na nga, katulad sinabi ko yung kanina, no? Ang Diyos, may kanya-kanya, meron siyang paraan sa kanya-kanyang lahi or mga grupo ng mga tao kung paano siya magpakilala sa kanyang sariling kaparaanan. Kasi parang ganito eh. Sa isip ko to
matagal ko ito pinagbubulayan. Kung kami nasa katotohanan, bakit wala kaming ganun? Ano klase na yan? Yung katulad niya, di ba? Kasaganahan. Patay, nabubuhay, lumpo, nakakalakad, Iba. Sa iba. sa iba. Okay ba? Di ba? Kaisipan ko yun, sa laman. Kung kami totoo, bakit sila meron ganun? Pero dumating sa akin ang unawa na iba-iba ang pamamaraan ng Diyos na kanyang pagkakilala sa bawat tao, sa bawat lahi. Pero, Same spirit pa rin. pero maganda sa kanila. Ah. Tumayo ka. Di ba? Kasi nga, di ba, kung ano ka pa, para ka bang naghahanap ng, kung wala ka pang kakontentuhan, kung sila meron ganun, bakit kami wala? Pero meron kami, wala rin sila. Di ba? Parang, Kaya yung sinasabi nga eh, 3 araw, ang saya-saya na, fiesta na. 10 araw, nakangiti lang tayo rito, wala lang eh. Di ba? Iba yung ano eh, iba yung pamamaraan nyo sa atin eh. Sa atin, Ayan, okay na na. Kaya nga ano eh, yung kailangan mo makita yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Yung mga ganyan. Di ba? Kaya nga ano eh, lahat kailangan maging ano kayo, yung isip mo, palayain mo, buksan mo yung diwa mo, palayain mo yung unawa. Darating sa iyo yan eh. Di ba? Kaya nga ano eh, kaya nga wag mong ariin ng mas may alam ka sa iba, ariin mong wala kang nalalamang anuman. Di ba? Kasi meron ng Diyos talaga na magpapaunawa sa iyo. Di ba? Makatulad niya, di ba? Naglakad tayo kahapon, di ba? Tinuro ko kay Sister Maling, yun yung kinatutuwa akong halaman. Yung petal niya, di ba? Butas-butas. May butas naman. Amazed ako talaga ron eh. Paano nabutas to? tsaka ang Anong ganda dahilan? ng shape niya, di ba? Oo, bilog pa naman sa gitna. Paano nabuhay ito ng ganito? parang nauod lang. Ayan, no? Sa tala mo ng ibang dahon, umaasa sa init ng araw, para mabuhay sila, hindi. Parang na-less yung pag-absorb nila ng init ng araw kasi butas yung kanilang gitna ng dahon. Nagkaganda na ako doon sa dahon na yon. Unique. Unique. Like, galing ng Diyos. Kasi ganun ako eh. Pag nag-analisa ako ng bagay, binabalik ko sa Diyos. Kasi talagang ganda ng mga nilikha niya talaga eh. Di ba? Ganyan sabi niya pa rito. 40. 14? Ha? Opo. 14 na tayo? Opo. Sabi niya, Kapag sapagkat ang lahat ng mga pinapatumbay ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Yan. Di ba? Nakakatawa ko, isang patuto. No? Merong isang kapatiran. Itong kapatiran ko, nag-fasting na rin siya ng 40 days, 2 beses. No? 2 beses. Hindi naman siya magaling sa bibig. Wala siyang alam sa bibig. Ito ang kukunin kasi natin dito, no? Sabi rito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Ito ngayon, nakipag-debate siya sa isang grupo ng pananampalataya. No? Sabi nitong kapatiran, patutunayan ko na ang Diyos namin sa iglesyang ito ay totoo at buhay. Ay. Tapos sabi naman ng katunggaling ni Religion, patunayan mo. Sabi niya gano'n. Sige, patutunayan ko. Sabi niya gano'n. Na, ang Diyos namin dito sa iglesyang ito ay totoo. Sa anong pamaraan? Sabi gano'n ng kalaban. No? Mananalangin ako. Kung lalabang ka, doon sa temang gusto ko. Anong laban ang gusto mo? Sabi ng katunggali. No? Sabi niya, magpa-fasting ako. No? Magpa-fasting ako ng ilang araw dito sa plaza na ito na tayo magdidebate na walang kain. Sabi niya, ay hindi, ayoko niyan, walang ganyan. Natakot. Umatras. Kasi yung pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Takot. Nakipag-til ulit sa isang, yun din yung grupo ng reliyon na yun. Kasi yun talaga yung kalaban namin nung araw eh. Langin siya. Panginoon, ganito, ganyan. Nagdasal siya. Bago tayo kapatid mag-umpisa ng debate, gusto ko muna manalangin sa Panginoon. Nalangin siya. Tapos, Panginoon. Tapos, pagdating ng huli pa, ito po ang aking mga samod dalangin sa iyong matamistakin ng pangalan Jesus. Amen. Bisaya pa siya eh, may mga punto pa yung salita niya. Pagtayo mo,
Alam niyo nangyari? Yung katumbali niya, wala na. Alam niyo bakit? Ang tagal mo na lang. Sa dalangin pa lang, wala. Panalangin pa lang eh, Wala umatras na, na eh. matras na. Ang matsumar kung magbibibati pa kayo. Tagal Ah. dalangin. Pero itong mapaturo na to, Uy, nakapag-fasting siya ng 2 beses na 40 wala ka naman days. kalaban. Kaya mamatil, no? Eh, pinapatubay niya ng Espiritu ng Diyos eh. Yun. Patunay na siya nga po yung Spirit, anak ng Diyos, no? Verse 15. Sapagkat, ikaw na sis, Sapagkat hindi ninyo muli tinanggap ang espiritu ng pagka-alipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba. Yan, yan. Brother Buboy, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Eh, natatakot si Buboy. Yan, ano? Kaya yung espiritu bibigay ng Diyos sa atin, hindi para tayo matakot, no? 16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan, no? Kaya kung papansinin po natin, at baka may magtanong sa inyo, ilan bang merong espiritu ang tao? Diba? Merong espiritu ng tao na sumasa atin at meron ding espiritu ng Diyos na sumasama sa atin. Nang sinasabi rito, no, siya ang nagpapatotoo ng espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ngay mga anak na Diyos. Yan. Ibig sabihin, meron talaga tayong tukod. Meron tayong kasama. Ang guardian angel. Oo, na siya yung kung minsan nagdidesisyon sa atin ng mga tama at dapat nating gawin sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya na minsan may mga sumisingit-singit din. Di ba? Na kung minsan akala mo kalooban pa ng Diyos, yung pala sarili mo na lang pala kaisipan. No? 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumulwalhati namang kasama niya. Yan, no? Kaya may pagtitiis na dapat pagdaanan ng bawat isang mananampalataya. Diba? Kasi kung hindi ka magtitiis, walang tinatawag na buhay na walang gano'n siyang itinakako ng Panginoon. Pagtitiis, no? Sige, hanggang ano na tayo, hanggang 20, 19, 18. 18, Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa yan, yun ang maganda dyan, no? Yung pagtitiis na akala natin yung napakahirap na, pero ang reward, no, hindi kayang tumbasan, no, nung pagtitiis natin doon sa ibibigay ng Diyos na kaluwalhatian sa atin. At diba, katulad yan, maging masaya na kayo. Bakit? Kapag nagtagumpay ang kapatid na Joanna, makikilala tayo ng ating mga kapatid sa GOC na tunay nga na Diyos nga talaga ang nangunguna sa atin. Amen. No? Sabihin, hindi nila tayo para lait-laitin. Ayun, mo, hatol-hatula na tayo. No, wala na, ganito ganyan. Ayan, no? Pero ako naman, hindi naman tumatalab sa akin yan, no? Lalo kung maghaharap tayo, mag-usap tayo. Yun lang para sa akin. Eh. Kasi kung magre-react ka at hindi rin naman sila makakasagot kaagad-agad, wala rin, magiging useless lang. Hindi katulad ng harapan, madaling magkakaunawaan. Ha? 19. sapagkat ang maningas ng pagnimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak na. O, diba? Yan din yung minisahe kanina. No? Na makikita kayo, makikilala kayo kapag nagtagumpay kayo sa gusto mangyari sa inyo. Diba? Kasi kumbaga, wala nang makagaganap noon at wala nang gumaganap. O siyempre, makikilala. Diba? Ganun lang, no? Kaya nga, ang mahalaga, sundin natin yung pahayag, pagtulungan natin, isa-isa, no? Parang walang pinagkaiba sa, sa break game. Yeah? Pindot-pindot. Kailangan pumasok ka doon sa may bakanting pwesto para makabuo ng blocks. Yeah? Hindi ka ma-dead ball. Kundi tumaas yung
yung ano mo, yung scores mo, di ba? Mga ganon, no? Meron kang itutulak, no? Ganon din yung pagpapahayag sa atin, no? Tulong-tulong hanggang maabot, no? Yung dapat na maabot na pinatutupad sa atin. Sa uling talata, 20. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Diba? Hindi sa kanyang kalooban, Mm. kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Yan, di ba? Sapagkat ang buong sanlibutan, yan, buong nilalang ay napasakop sa walang kabuluhan. Tayo naman kasi ang ating pinagpapasakupan, no? Ngayon ako din ating Panginoong Diyos, no? Lahat yan ay mayroong kabuluhan. Kaya tingnan mo, sino, inaano pa sa atin yung ating mga saloobin, yung ating mga pagdaramdam. Yan. Kaya nga, nakasulat din naman yan. No? Sabi ni Pablo, buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Di ba? Di ba? Tamo, Sister Ana, binuksan niya nga niyang puso kagabi. Oh. Ewan ko kung ano pa yung pinagkwentuhan niya kasi dumating kami. Andiyan ka na eh. Nagpa-pre-order siya. Ayaw, kapit, no? Yun, ang mahalaga talaga, pag binuksan mo yung puso mo, makakawala ka dun sa kabigatan ng iyong kalooban. Ayan, mag-uumpisa na ngayon yung kagalingan. Kaya lang naman yan eh. Basta umayong ka lang sa gusto ng Panginoon para makita mo yung pagliligtas ng Panginoon. Kasi pagka hindi tayo talaga magpadako sa Panginoon, wala talaga. Wala tayong, kaya nga sabi nga ng Biblia, sino ang lumaban na nagtagumpay laban sa Panginoon? Wala. Pero yung mga sumusunod, no, patuloy niya, pinagtatagumpay. Sige mga kapatid, talakpakan po natin yung Panginoon. Pagkat, kahit po yung masilahod, kahit po yung pasalamat sa Panginoon. Dali, ka na sa kapatid.